Sa mga nagtataka sa way ng pagnanarrate sa kwento ni Lin Jichen, ang narration na ito ay first-person view. Ibig sabihin ng narrator ay ang bida mismo sa ating kwento, at binabahagi niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung bago ka lang dito sa kwento ni Lin Jichen, ay maaari mo munang panoorin ang mga nauna para labis mo itong maintindihan. Maraming salamat po. Sumagot si Renlan, wala akong ganong kalaking halaga ng pera. Paano kaya kung bayaran na lang kita gamit ang katawan ko? Napangiti ako at sinagot siya, hayaan mo na. Ang pangalan kong Buddhist ay pagpipigil. Alam ni Renlan na hindi ako nadala sa patibong niya. Kita sa mga mata niya na sinusubukan niya pa rin akong linlangan at akitin sa kanyang alok. Sa nakaraang buhay ko, masyado akong naging madaling maniwala sa mga ganitong kalokohan. Sa huli, ako rin ang laging napapahamak. Noon, naniwala ako sa ganitong klase ng panlilinlang at nauwi lang sa pagkakabugbog ko. Kung sa pagkakataong ito ay maniniwala pa rin ako, baka nga masabi kong sira na talaga ang utak ko. Muling nagsalita si Renlan, kukunin ko na lang ang 2 pirasong armor. Yung mga fist weapon at skill book, ibenta mo na lang. Masyado silang mahal para sa akin, hindi ko kayang abutin ang presyo mo. Ngumiti ako at sinagot siya, kunin mo na. Banibiro lang naman kita kanina. Para talaga sa'yo ang mga gamit na ito. Kung balak ko talagang ibenta sila, baka kanina pa sila napunta sa iba. Hindi na nag-atubili pa si Renlan at agad niyang kinuha ang mga iniabot kong gamit sa kanya. Kita sa mukha niya ang pag-aalangan at ang hiya habang sabay sabing, pero, ang mga gamit na ito ay nagkakahalaga ng halos 2 milyon. Kung hindi mo sila ibebenta ngayon, siguradong bababa ang halaga nila lalo na kapag dumami na ang ganitong klase ng gamit sa hinaharap. Tahimik akong ngumiti bago ko sinabi, edi kapag malakas ka na gamit ang mga sandatang ito, makakakuha ka rin ng mas magagandang kagamitan. Kapag dumating ang araw na iyon, ibigay mo na lang sa akin ang susunod mong makukuha. Sa ngayon, gamitin mo na muna ito at huwag mo nang problemahin ang kung ano pa mang bagay. Kahit sinabi ko na iyon, halata pa rin kay Renlan ang pag-aalangan. Nagpatuloy pa siya, pero, hindi ako magaling sa laro na to. Wala din akong talento. Sa totoo lang, ang pag-invest mo sa akin ay puro kalokohan lang. Sayang lang ang mga resources mo sa akin. Mas mabuti pa siguro kung iba na lang ang bigyan mo nito. Ngumiti ako at sinabi, sino nagsabi na wala kang talento? Hindi ba ang hindi natitinag na hari ng karunungan ang taglay mo? Hindi ito tulad ng karaniwang computer games. Ang 8 Wastelands ay isang mundo na kung saan siguradong sisikat ka. Balang araw, magiging top player ka sa larong ito. Napangiti si Renlan at habang hawak ko ang pisngi niya, nagtanong siya ng may kaunting pag-aalinlangan, totoo ba? Sumagot ako ng may halong biro, syempre. Sa likas mong talento at sa gabay ko, kahit isang baboy ay magiging magaling na mandirigma. Bigla niya akong sinapak ng malakas sa balikat at napasigaw, ikaw ang baboy. Dahil sa lakas ng suntok niya, natilapon ako at bumagsak sa sahig. Habang nakahandusay pa ako at pilit bumabangon, mabilis siyang lumapit sa akin at sinabing, may kailangan akong tulong mo. Noong sumali ako sa sekta natin, may isang matandang elder mula sa inner hall na nagpakita ng interes sa akin. Gusto raw niya akong gawing personal na disipulo, pero may kondisyon siya, kailangan ko raw munang makumplito ang ilang mga mahihirap na tungkulin. Kaya, Hero Lin, pwede mo ba akong tulungan? Tanong ni Renlan, habang nakatingin sa akin ng may pagmamakaawa. Napailing ako at sinagot siya, sinapak mo muna ako, tapos ngayon gusto mong tulungan pa kita sa isang quest. Ganon na ba ngayon ang paraan ng paghingi ng pabor? Habang nagsasalita ako, halatang halata ang pamamaga ng aking pisngi, malinaw na hindi biro ang lakas ng pagkakasuntok niya sa akin. Lumipat ang eksena sa loob ng isang maliit at cozy na coffee shop sa laro. Doon kami nag-usap ng masinsinan tungkol sa hiling niyang tulong. Nagsimula ako, ano ba yung mga pinapagawa sa'yo? Para naman, malaman ko kung gaano kahirap ang mga misyon na yan. Hirap na hirap akong bumigkas ng mga salita dahil sa namamaga kong pisngi. Sumagot si Renlan, sabi niya, kailangan ko raw pumunta sa Kiao Lake at manghuli ng isda na tinatawag na chishu. Hindi ko alam kung gaano kahirap yun. Agad akong pumayag ng walang pag-aalinlangan, o siya, fair na. Punta na tayo sa Kiao Lake. Nagulat si Renlan sa bilis ng aking tugon at napatanong, ha?
Ngayon na agad, hindi ba malayo ang Kiao Lake mula dito? Magte-teleport ba tayo? Ngumiti ako at umiling, hindi na kailangan. Lilipad tayo. Ang level mo kasi hindi pa sapat para gamitin ang teleportation portal. Kaya sumampa ka na sa likod ko para makaalis na tayo. Walang pag-aalinlangan, sumampa agad si Renlan sa likuran ko, parang isang batang tuwang-tuwa sa unang pagkakataon. Hindi ko inaasahan, pero Osho, damaykit ang kanyang mga monay sa likod ko. Agad akong nagdugo ng ilong sa sobrang kaba at kilig. Sheesh! Nakasalampak na siya sa likod ko habang ako naman ay pilit na nagpapanatili ng konsentrasyon. Lilipad na tayo. Humawak ka ng mahigpit, huwag kang malalaglag, paalala ko sa kanya. Lumipad na kami sa kalangitan. Kitang-kita ko sa mukha ni Renlan ang kasiyahan at pagkamangha, halatang unang beses pa lang niyang makalipad sa ganoong paraan. Samantalang ako naman, halos mabali ang likod sa bigat niya, pero tiniis ko. Habang nasa ere, sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalikot si Renlan. Dahil sa galaw niya, muli na namang damaykit ang kanyang mga monay sa aking likuran. Dahil sa insidenteng iyon, nawalan ako ng balanse at muling damyugo ang aking ilong. Sa kasamaang palad, nawalan ako ng konsentrasyon at tuluyan kaming bumagsak mula sa ere pabagsak sa sahig. Galit na galit si Renlan paglipag namin. Nilapitan niya ako at galit na tinanong, "Hoy, Lin Jichen. Sigurado ka bang kaya mo ba talaga to?" Napahinga ako ng malalim at sagot ko, "Anong kalokohan yang sinasabi mo?" "Oo kaya, humawak ka lang ng mahigpit at manahimik ka." Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at sa wakas, nakarating din kami sa Kiao Lake, isa sa mga pinakakilalang lugar sa buong Huafeng Prefecture. Ang isdang hinahanap ni Renlan ay ang tinatawag na Chishu fish. Hindi lamang ito kilala sa napakasarap nitong lasa, kundi dahil din sa taglay nitong spirit chi, isang mahalagang sangkap sa pagpapalakas ng katawan sa mundo ng cultivators. Bigla akong napaisip habang tinitingnan ko ang malinaw na tubig ng lawa, kung ibebenta ko ang Chishu fish sa mga mamahaling restaurant sa lungsod, siguradong makakakuha ako ng napakaraming spirit stones. Hindi nakakapagtaka kung bakit maraming baguhan na manlalaro ang pinipiling mangisda dito bilang isang paraan ng mabilisang pagyaman. Subalit, hindi ganoon kadali ang lahat. May mga demonyo na nakatira sa ilalim ng Kiao Lake, at ang Chishu fish ang nagsisilbing pangunahing pagkain nila. Sa oras na mapansin nila na mayroong nagnanakaw ng kanilang pagkain, agad silang magsasama-sama at lalabas upang umatake ng walang awa. Ang lugar na ito ay may antas ng mid-chi refinement, kaya ang mga demonyong nagbabantay dito ay hindi dapat baliwalain. Madalas silang umatake ng sabay-sabay bilang isang grupo, at para sa isang mahina at baguhang manlalaro gaya ni Renlan, kahit makahuli man siya ng isda, magiging napakahirap para sa kanya na makaalis mula rito ng buhay. Huminto ako sa paglipad, dahan-dahang bumaba sa lupa, at tinawag si Renlan. "Andito na tayo," sabi ko habang nagmamasid sa paligid. Ang spot na napili namin ay mukhang tama. May bakas ng ibang manlalaro na naglagay ng patibong dito kamakailan. Ang paghuli ng Chishu fish ay higit na nakasalalay sa swerte. Kung malas ka, malamang buong araw kang walang mahuli, at baka makaharap mo pa ang mga mababangas na demonyo. Biglang naalala ni Renlan ang isang bagay at napabulalas. Oops! Mukhang nakalimutan kong magdala ng pamungwit. Napailing ako at ngumiti ng marahan. "Sino bang nangangailangan ng pamungwit?" Sagot ko. Agad kong nilabas mula sa aking inventory ang isang sapot ng gagamba, isang kagamitan na nakuha ko mula sa isang halimaw na nakalaban ko noong nakaraan. Dinugtungan ko ang sapot ng isang hook sa dulo, nilagyan ng cane, at hinagis ito sa lawa. Iniabot ko kay Renlan ang sapot na may lubad at sinabi ko, "Hawakan mo itong mabuti. Ito lang ang lubad na meron tayo ngayon, kaya ingatan mo. Mangisda ka muna rito, at ako naman ay hihiga at magpapahinga sandali." Habang nakahiga ako at nagpapahinga sa damuhan, narinig ko si Renlan na bumubulong sa sarili. Parang ang dali-dali lang ng quest na binigay sa akin, aniya, sabay lingon sa akin. Kung alam ko lang na ganito lang palakas impel, hindi na sana kita inabala. Ako na lang sana ang gumawa mag-isa. Napangiti ako habang nakapikit at sagot ko, "Huwag mong isipin na ganyan lang ito kadali." Hindi pa man natatapos ang usapan, bigla na lamang nagsisigaw si Renlan. "May agad."
May kumagat na, Lin. Dali, tingnan mo. Sa wakas, nakahuli nga si Renlan ng isda, ang hinahanap naming tissue fish. Agad niya itong dinakma gamit ang dalawang kamay, bakas ang saya sa kanyang mukha. Ngunit gaya ng aking inaasahan, hindi pa tapos ang laban. Mula sa kalaliman ng ilog, bigla na lamang sumulpot ang mga demonyong halimaw, mga dambuhalang nilalang nakahawig ng pinaghalong petang at pugita. Napakalalaki ng mga ito, at sa isang iglap, napaligiran kami ng panganib. Lumapit ako kay Renlan at sumigaw, "Kita mo na, ineng. Sabi ko naman sa'yo, hindi madali ang quest na ito. Pero wag kang mag-alala, kaya ko na to." Pero hindi na nakikinig si Renlan sa mga sinasabi ko. Imbes na makinig, inabot niya sa akin ang nahuli niyang isda at sabay sigaw, "Lin. Saluhin mo to. Ingatan mo, ha. Para sa akin yan." Agad ko namang sinalo ang isda, hawak-hawak ito na parang isang napakahalagang kayamanan. Samantala, si Renlan ay parang nag-transform, akala mo nag-Super Saiyan. Bigla siyang sumugod sa mga dambuhalang halimaw, walang pag-aalinlangan. Nagpaikot-ikot siya sa ere na parang isang mabangis na hedgehog, at sabay sinipa ang ulo ng isang halimaw. Bumagsak ang halimaw sa tubig na parang basang papel. Hindi pa siya tumigil. Ang isa pang halimaw, na mukhang swordfish, ay hinawakan niya sa nguso. Sa isang malakas na suntok sa sikmura, napatigil ito sa pag-atake at itinapon ni Renlan pabalik sa ilog na parang laruan lang. Habang nakikita ko ang lahat ng iyon, napansin ko na napakarami palang halimaw ang nagkukubli sa ilalim ng lawa, at tila lahat sila ay nakaabang. Matapos ang malabagyong pag-atake ni Renlan, nakita ko siyang papunta na sa katubigan. Habang siya'y bumabagsak mula sa ere, mabilis siyang gumamit ng kanyang mga skills para sugpuin ang mga halimaw na nakaambang umatake sa kanya habang siya'y pababa. Nang laki ang aking mga mata sa sobrang gulat. Hindi ko akalain na ganito na pala siya kalakas. Makalipas ang ilang saglit, bumalik si Renlan sa aming pwesto, buhay na buhay at parang walang nangyari. Mayabang niyang sinabi, walang hiya talaga ang mga demonyo sa ilog. Akala nila kaya nila tayong atakihin ng sabay-sabay. Buti na lang mas matitigas ang kamao ko. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang mapangiti sa isip-isip ko, kung sabay naming sinimulan ni Renlan ang 8 Wasteland sa past life ko, baka kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin maaabot ang level na narating niya ngayon. Aaminin ko, ang pagiging isang body cultivator ay perpektong klase talaga para kay Renlan. Nang makapagpahinga ng kaunti, agad ko siyang niyaya. Okay, fair na, bilasan natin at bumalik na tayo para maibigay mo na ang quest mo. Bago pa makarecover ang mga demonyo sa ilog na ito, sumakay ka na sa likod ko at lilipad tayo papunta sa teleport array. Pero biglang sabi ni Renlan, actually, kaya ko naman maglakad ng sarili ko. Sumagot naman ako, medyo naiinis, maglalakad ka. Hindi yun magiging mabilis kumpara sa paglipad ko. Importante na maibigay mo agad ang quest mo sa inner hall nang walang kahit anong delay. At dahil doon, nagpatuloy kami sa paglipad, sakay siya sa likod ko. Habang nasa ere kami, biglang nagtanong si Renlan ng isang OOC na tanong, ibig sabihin, isang bagay na wala sa karakter ng laro. Tanong niya, siya nga pala, baka mag-log off na ako mamaya para mag-workout. Sama ka ba? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, sige, bakit hindi? I train mo ako ng mahirap hanggat gusto mo. Napangiti si Renlan at sabi niya, sige, sa labas ng game ako ang magte-train sa'yo, pero sa loob ng game, ikaw ang magte-train sa'kin. Napaisip ako sandali at inisip, bakit parang ang weird pakinggan? Parang may sobrang salitang nakasingit, pero okay lang siguro kung hindi napansinin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipat ang eksena sa totoong mundo. Nauna si Renlan na mag-log out sa laro, at hindi nagtagal, bumisita na siya sa kwarto ko. Sabi niya habang nakangiti, halika na, Little Lin. Oras na para mag-training kasama si Big Sister. Dahil medyo groggy pa ako, agad akong napabangon, pero nagrereklamo pa rin ako, 6 AM pa lang, di ba? Hindi ba masyado pang maaga? Hindi nagpatalo si Renlan at sinagot ako ng seryoso, tigilan mo yan. Ikaw ang nag-request na sanayin kita. Huli na para umatras ngayon. Bigla niya akong hinakbayan sa leeg at literal na kinaladkad palabas ng kwarto. Napilitan na lang akong sumunod. Sige, sasama na ako, sabi ko ng matamlay.
Pero habang kinaladkad niya ako, napansin ko na nakadikit ang mukha ko sa kanyang monay dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Agad na damyugo ang ilong ko sa sobrang lapit at damang-dama ko ang malambot na pakiramdam ng monay niya. Napansin naman agad ni Renlan ang nangyari at tinanong ako, "Saan ka nakatingin, Menyok?" Sabay malakas na sampal sa mukha ko. Lumipat ang eksena sa labas ng bahay kung saan nagsimula na kaming tumakbo. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko na hindi ko na talaga kaya, hinabol ko ang hininga ko at humingi ako ng pahinga kay Renlan. Pero imbes na magpahinga din, sinabi niya, "Sobrang hina naman ang katawan mo, Little Lin." Habang nagpapahinga ako, napansin ko ang isang babae sa di kalayuan. May kasama siyang batang babae, anak niya siguro. Napakaganda ng babaeng iyon. Hindi ko mapigil ang mapatitig. Sa totoo lang, para siyang isang diwata. Habang tinatitigan ko siya, pakiramdam ko ay pamilyar siya. Iniisip ko, saan ko ba siya nakita? Kilala ko ba siya? Habang nakatulala ako, biglang hinawakan ni Renlan ang balikat ko at bamulong, oras na para umuwi. Pero hindi agad ako sumagot. Abala pa rin ako sa pag-iisip kung sino ang babae. Nang mapansin ni Renlan na wala akong reaksyon, bigla niya akong sinakal gamit ang kanyang braso at kinutya, "Hindi ko to inaasahan sa'yo, Little Lin." Habol hininga kong sagot habang nahihirapan, "Sira ulong babae. Anong ginagawa mo? Hindi na ako makahinga." Sabi ni Renlan habang nakakunot ang noo, "Kunyari tinitignan mo yung batang babae pero sa totoo lang nakatitig ka sa nanay nito. Ganon na ba ang mga tipo mo ngayon? Mga babaeng may asawa na." Agad akong sumagot habang pilit na kumikawala, "Akala ko lang kasi kilala ko siya, pamilyar kasi yung mukha niya. Pakawalan mo na nga ako." Hindi naman naniwala si Renlan at bumanat pa, "Seryoso. Ang aso ko mas magaling pa magpalusot kaysa sayo. Kaya wag ka nang magpanggap." Hindi pa siya nakontento. Hinatak pa niya pababa ang kwelyo ng damit ko sabay sabi, "Halika na, magpatuloy tayo sa pagtakbo." Umiangal naman ako, "Hindi ba dapat nagpapahinga muna tayo kahit 5 minuto?" Hindi pa nga yata lumilipas ang 1 minuto. Sa wakas, binitawan din ako ni Renlan sabay irap at sigaw, "Menyok!" Wala na akong nagawa kundi habulin siya. Nang makarating kami sa bahay, halos mabuwal na ako sa pagod, hinahabol ko na ang sariling hininga ko. Hindi ako nagbibiro, para sa unang beses sa buhay ko, pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko. Kahit na mahina ako sa totoong buhay, sa laro, iba ang kwento. Ang dignidad na nawawala ko sa totoong mundo, babawiin ko ng doble sa laro. Si Laozi, ang lolo mo, ang maghahari doon. Agad akong nag-login pabalik sa 8 Wastelands. Saktong-sakto naman, ang pinagbagsakan ko ay yung lugar na talaga namang kailangan kong puntahan. Tama na siguro to, ito na ata yung lugar na yon. Sa nakaraang buhay ko, may isang palabas na tinatawag na Servers Number 1. Isang programang nag-i-interview sa mga top players sa buong server, hinahayaan silang magbahagi ng tips at tricks kung paano maging mabilis yumaman, lumakas, at kung ano-ano pa. Ang number 1 sword god noong nakaraan ay si Chen Yuan. Isa siya sa mga na-interview noon at naikwento niya na ang una niyang swerte ay nang aksidenteng matagpuan niya ang isang kuweba na may 2 kalansay sa loob. Base sa mga marka ng pinsala sa paligid, parehong mukhang top tier na eksperto ang 2 iyon. Wala akong ideya kung anong galit ang meron sila sa isa't isa pero halatang matindi. Sa huli, parehong naubos ang lakas nila, at sabay silang namatay. Base sa hitsura ng 2 kalansay na nasa harap ko, halatang ang isa sa kanila ay isang sword cultivator, at ang isa naman ay malinaw na isang Buddhist cultivator. Sa aking alaala, sinabi ni Chen Yuan noong ini-interview siya, na habang ini-inspeksyon niya ang paligid ng kuweba, nakita niya ang isang spirit skill manual na nakalapag malapit sa katawan ng sword cultivator. Ngunit dahil ang nilalaman ng skill manual ay salungat sa sariling cultivation techniques niya, hindi niya ito ginamit ni kinuha. Sa halip, buong paggalang niya itong iniwan doon. At ngayon, sa wakas, nasa harapan ko na rin ang sinasabing skill manual, ang Swordblade Storm. Nakasulat sa manual ang sumusunod. Swordblade Storm. Maaaring maglabas ng isang pabilog na formasayon ng mga espada sa loob ng 50 by 50 metrong radius. Lahat ng kalaban na mahuhuli sa loob ng formasayon ay makakatanggap ng 500 base damage bawat segundo sa loob ng 5 segundo.
Kung may kalabang mamatay habang nasa epekto ng skill, magre-reset ang timer at magpapatuloy ang damage. Kung ang mga kalaban naman ay pilit na lalabas sa field, tatamaan sila ng marka ng bagyong espada, isang debuff na magpapabagal sa kanilang galaw ng 30% at maglalagay sa kanila sa estado ng armor break, nagpapahina ng kanilang depensa. Hindi nakakapagtaka kung bakit kahit ang Sword God ng nakaraang buhay ko ay hindi napigil ang ipagyabang ang pagkatuklas niya rito. Ang lakas ng spirit skill na ito ay halos hindi ka panipaniwala. Sa isip-isip ko, talagang isang pambihirang biyaya ito. Babalikan ko ito mamaya, at aaralan ko itong mabuti. Hindi ako papayag na masayang ang pagkakataong ito. Lumuhad ako saglit bilang paggalang sa dalawang kalansay at taos-pusong nagpasalamat. Maraming salamat po, mga seniors, sa iniwang kayamanan. Ang inyong munting junior ay taos-pusong nagbibigay galang. Naway pumanaw kayo ng payapa. Habang binibigkas ko iyon, biglang may malakas na crack, nabasag ang mga kalansay, at sa pagkabigla ko, isang gintong scroll ang bumagsak mula sa itaas, dumiretso pababa. Agad ko itong sinalo nang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Pagbukas ko ng scroll, nabasa ko ang nakasaad. Profound Grade Spirit Skill, Rebirth Buddha Seal, isang lihim na teknik ng Buddhist sect. Pinapababa ng isang sagradong selyo ni Buddha mula sa langit, nagdudulot ng 2,000 base damage sa lahat ng kalaban sa loob ng 100 metrong radius. Nagdadagdag ng dagdag to 0% damage laban sa mga evil spirits at soul cultivators. Cooldown, 30 minuto. Mana cost, 1,000 points. Requirement, kahit sino sa Foundation Establishment Realm pataas ay maaaring matuto nito. Babala kung ang isang hindi Buddhist disciple ang gagamit nito, malamang na magdulot ito ng problema o pag-uusig mula sa Buddhist sect. Hindi makapaniwala ang mga mata ko. Ang manual na ito, isang napakalaking bonus. Kung ang Sword Blade Storm ay isa ng kayamanan, itong Rebirth Buddha Seal ay isang kayamanang walang katumbas. Habang pinagmamasdan ko pa ang scroll sa aking kamay, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. May marahang tok, na tila kumakatok diretso sa loob ng utak ko. Tok. Hindi ko na natiis. Agad akong nag-log out mula sa laro at bumalik sa totoong mundo. Galit na galit akong napasigaw, sino ba yang kumakatok? Nakakaistorbo, sabi ni Renlan habang nakataas ang isang kilay, hindi kaya, baka ang mga magulang ko yon. Baka na-track na nila ako at balak na akong sunduin para pauwiin. Napakamot naman ako sa ulo at sagot ko, hindi ko alam, hindi ko pa nga nakikita kung sino ang kumakatok. Dahil hindi rin ako mapakali, agad akong naglakad papunta sa pintuan para silipin kung sino ang kumakatok. Lumuhad ako at dumungaw sa maliit na butas ng pinto. Pero sa gulat ko, wala naman akong nakita. Walang kahit isang tao sa labas. Nagtataka akong napaatras, pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, muling narinig ang katok, tok, mas malakas pa kaysa kanina. Muntik ko nang mabitawan ang doorknob sa gulat. Multo ba to? Nakakita ba ako ng multo? Hindi ko mapigilan ang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumapit si Renlan na halatang kabado rin, at nagtanong, anong problema? Wala ka bang nakita sa labas? Nakatulala lang ako habang nakatingin sa kanya. Dahil sa isip ko, iniisip ko pa rin kung ano ang nangyayari. Ngunit, bago pa ako makasagot, tok, kumatok na naman ito. Ngayon, dalawa na kami ni Renlan ng parang mga basang sisiw sa takot. Hindi namin maiwasang magtanong sa sarili, totoo ba to? Baka nga multo nga, pero sa kabila ng kaba at takot, pinilit kong tapangan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, kinuha ang buong lakas ng loob ko, at dahan-daang binuksan ang pinto. Pagbukas ko, walang tao sa harap ko. Ngunit isang maliit na boses ang narinig ko. Poging kuya, napalingon ako pababa, at doon ko nakita, isang maliit na baryang nakatayo sa tapat ng pintuan, nakangiti pa. Medyo nagulat ako, pero agad akong yumuko at lumuhad para magpantay kami ng tingin. Nagtanong ako nga, si Lin Jichen. May maitutulong ba ako sayo? Ngumiti ang bata at sagot niya, andito po ako para tignan ang bahay ko. Napakunot noo ako sa sagot niya. Tignan ang bahay mo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang landlord dito. Sa tanong ko, tumanggo lang ang bata, seryosong seryoso ang mukha. Maraming salamat mga kazen.
Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.